beautiful smile. Greet somebody or greet as many as you can. Merry Christmas. And then make some teasing. Saan na ginaldo ko ka mo? Merry Christmas. Amen. Oh, thank you, Lord. Amen. I would like to do some pastoral prayer. Please be seated. Kung makikinig ka ng news today, it's a chaotic world. You can't see any good news. In fact, a lot of people are predicting by 2025 there will be a great recession. And the president of China declared that on 2024, China will invade Taiwan. And we will be deeply affected. The whole world will be affected through that. That said, I'm telling this to you. The Bible says we have to pray for all our leaders, even the world leaders, for peace. Amen. God is not inclined to whatever race you belong, whatever ethnicity you belong. He loves you, whether you're Chinese, whether you're Caucasian, or black, or Asian. It doesn't matter. God loves us, everyone. And today, sometimes we are driven by this world to look sa ating nakikita on the physical realm. But God is telling us, although the devil is making a double time because he knows his end is coming near, God is doing something in the spiritual realm. That's why He wants us to live by faith. The devil will try to bring you to this plateau, this what we see. The Bible says we don't live by sight, we live by faith. That's why the Bible says fix our eyes on the things above and set our hearts on things above. Lagi kong nire-remind yung sarili ko doon. Kasi ako kahit pastor ako, preacher ng grace, madalas nakukuha ko ng aking attention dito. No, sometimes yung nakikita natin lagi yung what's wrong. But God, since we are sitting under the tree of life, instead of asking what is wrong, let us ask ourselves, ano ba yung ginawa ni Jesus sa atin? What is right to us? Yung message kanina, the Lord is deepening our roots. Ang message, ang tawag sa mga messages na yun ay deepening our roots. So that when promotion comes, we will not worship the gift, but the giver. We will not worship the blessing, but the blesser. Amen? That said, can we all stand? Hallelujah. I want to pray for you. Alam mo ba na hindi mo kailangan bitbitin yung mga bagay na binitbit na ng Panginoon? That includes your problem, your pain, your whatever challenges you are facing. Before I will be praying, nagpunta ako sa ICU last week sa JBL. I was kind of compelled to pray not only for one of the members, but pati yung mga nandoon. After praying, there was one, may nag-testify, mayroong clinically dead na isang pasyente doon. But after praying, may pumasok po na nanay. And sabi niya, tayo ka. I was compelled to pray for that person. And lo and behold, hindi po dahil sa prayer natin, it's because of His mercy alone. This is something na, sabi ko, Lord, grabe yung ginagawa mo ngayon. No? You won't believe. He was raised to life. Nabuhay siya muli. Naniniwala ho ba kayo that Jesus is the same yesterday, today, and forever? Sometimes I don't understand. Mayroong isang kapatid na pinag-pray natin. Nailibing siya nung Thursday. No? Yeah, Thursday. God works in a mysterious ways. Tapos meron tayong testimony na we're freed from cancer.
It's kind of mysterious when God works. But nonetheless, let's believe what the Bible says. Not what we feel, not what we see, but what He declared in our lives. Regardless of what you are experiencing today, can we unload all these things? Hindi mo dapat idala yan na dinala na ng Panginoon more than 2,000 years ago. With your indulgence, can you kindly lift up your hands? I want to pray for you. Thank you, Lord. Even those who are watching live, can you please join us today, whether you are from Australia, from US, Canada, or Europe, or we have also listeners from KSA and Korea, Soccer. We are praying for you. Join us in prayer today. Father, we thank you, Lord. Maging yung mga karating po from Bulacan, Angeles City, San Fernando, as far as Mindanao. Lord, they're telling us they're watching live. Thank you, Father, for all these wonderful people and even these people right now, Lord, who are in this place of worship. We unload every burden, for you said you cares, that we have to cast all our cares, Lord. Knowing, Lord, that long before these challenges came, Lord, you went ahead just to make sure, Lord, the path is clear and we're safe and secured. Even though at times, Lord, hindi namin ma-feel yun. But there are many moments, Lord, unseen by our naked eyes, that you are protecting us every step of the way. And so, Lord, we trust this journey that you are with us. Even when we fall, we falter, we fumble, you are with us. And you said, Lord, if you are with us, who can be against us? It behooves us, Lord, to humble ourselves and to give thanks. Not only when good things are happening, even those things that we don't understand, we give thanks. And it's like a pillow in our head, Lord, knowing that you are in control, believing that you are sovereign over and above our lives and every situation. Lord, we thank you and we declare blessing to those who are watching live, even those who are here in this place. And thank you, Lord, as we have enjoyed listening to your message this morning, Lord. May we have that spirit of enjoyment and the grace to be a good recipient, Lord, of your blessing. This we ask and pray in the mighty name of Jesus, and everybody will say, Amen and amen. Amen. Good morning, Grace people. Pwede mo namin palakpakan si Jesus. Amen. And lagi ko pong sinasabi to, I'm privileged po, no, sa ma-share sa inyo yung gospel ni Jesus Christ para sa atin. It's my honor and privilege. Lagi pag tumatayo po ako dito, no, it's all about Jesus. Amen. And pwede nyo pong paki-greet yung katabi nyo ng Merry Christmas, no? Wag na kayong tumayo, no? This is a first Sunday of Burr months, no? Nalalapit na po yung, sa bagay, any season we can celebrate Christmas naman eh. Amen? Kasi because the reason of Christmas, it is Jesus na nasa atin na. Amen? And pag naalala ko yung pag magpapaskong ganyan, I was remembered. Naalala ko yung pag kasi December 24, halos lahat tayo may yanda, di ba? No, sino po yung mga may yanda lagi dito pag December 24? And madalas naghihiyaw tayo. Parang hiyaw-hiyaw na gano'n. Di ba, sa labas? And nung ako noon, December 24 noon, it was 8 p.m. in the evening. Nagiiyaw ako ng barbecue. Nasa labas ako ng daan. And habang nagiiyaw ako, normally naman lahat ng bahay nun may pagkain. Sakto, pagkatapos pa lang ng pandemic nun. So, pandemic pa nun eh. And habang nagiiyaw ako, may dumaan na isang parents. Lalaki. And galing siya sa tindahan. Meron siyang daladalang
itlog, at saka maling. Imagine mo yun, how painful na makita ko yun habang naghihiyaw ako. Siya nagdadala lang ng itlog at saka maling. It was Christmas Eve, mag-Christmas na. Pero the Lord remind me one thing. Christmas is not about us. It's about Jesus. And ito yung reminder sa akin na hindi yung tao yung umabot kay Lord. Kung hindi si Lord yung umabot sa atin ngayon. Amen? Alam niyo po ba, religion will tell you kung ano yung dapat mong gawin para kay Lord. Pero the gospel declares kung sino ka kay Lord. Hindi sasabihin ng religion yung kung sino ka kay Lord. Ang lagi niyang sasabihin sa'yo, kung ano yung gagawin mo para kay Lord. Rule number 1, para mabless ka, gawin mo to. Rule number 2, para mabless ka. Yung blessing nila, it is achieve, not receive. Pero yung gospel, dinideclare niya, kung ano yung ginawa ni Jesus para sa atin. Don't forget, the gospel is not about you, it's not about me. It's about the finished work of Jesus. Kaya nga lagi namin sinasabi dito, you are blessed. Kasi dinideclare namin talaga kung sino ka. Amen? You are blessed. Huwag mong tignan yung pitaka mo pag sinasabi mong you are blessed. Kasi we live by faith and not by sight. Totoo naman, you are blessed because Christ is in you. Amen? This topic is very important to me, no? Masyado pong pa-slides natin, bro. Importante po sa akin tong topic na to kasi laging ito yung inaatake ng diablo para sa atin. No, ito yung inaatake niya lagi na parang may kulang pa sa'yo, parang hindi ka worthy, parang laging may mali sa'yo, parang ganon. Gusto ni Satan lagi, pag kasi nakita mo yun, hindi mo makikita yung identity mo kay Lord. Ang mangyayari nun, pag hindi mo nakita yung identity mo kay Lord, mag-worry ka. Kunwari mo, may sakit ka. Imbis na at peace ka kay Lord, kasi alam mo, by stripes you are healed. Kahit na anong mangyari, hindi ka pababayaan ni Lord. Eh si Satan, sasabihin niya sa'yo, may sakit mo kasi, ganyan eh. Ano yan, mas matindi yan kaysa dun sa ginawa ni Lord. Ibubulong niya sa yun. Ang mangyayari nun, hindi mo makikita yung satisfaction mo kay Lord. Hindi mo makikita na you are already healed. Makikita mo kung gaano kalaki yung problema mo kaysa kung gaano kalaki si Lord. Amen. But this topic is, ito yung, actually masyadong malawak tong topic na to, no? Yun lang gusto ni Lord talaga yung pasabi niya sa akin, ito lang. Our identity in Christ. Pupunta tayo sa church, hindi dahil gusto mong malaman kung ano yung gagawin mo. Pupunta tayo dito, lalo na sa Grace Church, para malaman mo kung sino ka na kay Lord. Amen ba yun? Amen? Kasi itong topic na to, sobrang hindi maraming tao hanggang ngayon, they trying to achieve kung ano yung meron na sa kanila, lalo na kung hindi nila alam yung gospel. No? Next slide tayo. Sabi dito, I am crucified with Christ. More than 2,000 years ago, your old self was crucified with Christ. You are baptized into Christ's death, sa amin ng Romans 6. Nevertheless, I live, yet not I. Nabubuhay ka ngayon pero hindi na ikaw. Si Jesus. Yun yung pinaka ng gospel eh. Titignan mo, it is a divine exchange. Yung weaknesses ng tao at saka yung perfection ni Jesus napunta sa atin tapos pinako ni Jesus yung old self natin at the cross. Hindi naman mapapako si Jesus dun para sa sarili niya. He is God. Kaya kung makikita mo yung picture, dalawa yung kamay. Kasi
you have been crucified 2,000 years ago. And namatay na yung old self natin. Hindi lang pinatay ni Lord, binuried niya pa. So that nung nabuhay si Jesus, we have a new life today. It's the life of Jesus inside of you. Amen? Sabi dito, but Christ lives in me. Totoo po yun. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Even yung faith natin, regalo. Even yung faith natin, si Jesus. We have the perfect faith. His name is Jesus. Amen? Hindi mo kailangan lumuhod, magmula dun sa umpisa na simbahan hanggang dun sa altar para lang magkaroon ka ng malaking faith. I declare you today, you have the perfect faith of Jesus. Amen? And sabi niya dito, who loved me and gave Himself for me. Siya yun mismo. Yung mismong buhay ni Jesus nasa atin na. Alam niyo ba, pag hindi kayo naging founded dito of who you are in Christ, masyadong masalimuot yung buhay. Nakakala mo it's all about you. Parang pasan mo yung buong mundo na we're in fact pinasan na ni Jesus para sa atin at the cross. Amen? And meron akong, sino nag-share ng gospel dito? Nag-share ng video natin? Amen? Ako lang ata nag-share ng natin ng video. Yes. Pag kasi kahit na hindi kayo tumatayo dito, when you share the video, parang share nyo na rin yung gospel nun. Alam nyo, wag nyo pong iti-take lightly yun. Marami pong nanonood sa atin. Gusto ko kayong bigyan ng, for example, yung kaibigan ko. He was agnostic. Hindi siya naniniwala kay Lord. Pero yung mga parents niya, yung sa Catholic. Actually, former vocalist ko siya nung tumutugtog pa ako sa labas. And then, nakikita ko yung post niya. Hindi naman siya mahirap. Meron naman siyang kaya. Pero parang maraming gumugulo sa isip niya, stress siya. No, parang wala nang mangyayari sa buhay niya. And one time, manager dyan sa Jollibee. Is my friend. Kaso, umano na siya dyan. Umalis na siya. Ngayon, manager na siya sa pinakamalaking company rin. Alam mo, it's Chooks to Go. Hindi po ako nagpo-promote, no? Just sharing na yung ng kaibigan ko. And one time, the Lord, nag-spoke sa akin si Lord, sabi niya, isend mo sa kanya personally yung message, yung mga videos. And nag-send ako, ang daming mga message dun sa sinisin niya lang. Parang walang effect. Sabi ko, walang effect. Dun sa mind ko, walang effect, pero alam ko si Lord nangungusap sa kanya. No? And then alam ko, one time, magpapakamatay na lang siya. Pinuntahan ko siya. And then, nakipagkwentuhan ako and I shared the gospel sa kanya. Sabi niya, alam mo ba bro, nung time na magpapakamatay na ako, sabi niya, hindi ko ma-explain yung feeling. Sabi niya, hindi ko ma-explain yung feeling. Masyadong magaan, lalo na pag kausap kita, sabi niya sa akin. Yung time na magpapakamatay na ako, yun yung time na yung video sinend mo sa akin, sabi niya. Kaya wag niyong iti-take lightly pag sineshare niyo yung video. Ginagamit ni Lord yung mga videos natin para iligtas yung mga tao. Amen? And tandaan nyo, yung gospel hindi naman about sa inyo. Kaya wag po kayong mahihiyang mag-share nito. It's about Jesus at kung gaano kanya kamahal at minahal more than 2,000 years ago. Next slide. And I'm blessed. Sabi nung kaibigan ko, bro, nakita kita sa church. Sabi niya sa akin,
Oh, talaga? Sabi ko. Nag-attend ka? Sabi ko, hindi. Online lang. Sabi niya. Sabi ko, oo nga, no? Wala tayong online. Sabi ko. And I'm happy. Sobrang masaya ako nung nakita ko yung mukha niya, lumalas. Sabi niya, bro, dati parang tinatry ko lagi sa sarili ko yung mga blessing ko. Pero ngayon, parang nagtatras na lang ako sa kanya. Ganun. Dahil hindi pa siya masyadong malalim doon. Yung alam niya lang sabihin is yung nagtitiwala lang siya kay Lord. And it is true. Pag nagtitiwala ka kay Lord, wala pang napahiya na nagtiwala kay Lord. Amen? Sabi niya dito, your identity is a new creation in Christ. Pwedeng pa-flash verse natin, bro? 2 Corinthians 5 verse 17. You are a new creation in Christ. Forever forgiven and righteous in Christ. Hindi pwedeng magbago yun. Sabihin ng religion sa'yo, para ikaw ay patawarin, dapat mong hingin. Ginagamit nila lagi yung 1 John 1:9. Out of context naman. Tandaan nyo, pinatawad tayo ni Lord not because we are worthy or karapat dapat tayo or something na hiningi natin. Yung forgiveness natin hindi nanggaling dahil hiningi natin. Yung forgiveness natin, binigay na regalo ni Jesus at the cross nung sinabi niyang it is finished. Hindi ka lang niya pinatawad. He made you righteous in Christ. Para paglalapit ka kay Lord, meron kang freedom and confidence. Hindi yung pinatawad ka ni Lord, bahala ka na sa righteousness mo, no? Dapat may gagawin ka munang mabuti bago kita pakinggan. Actually, when I was in the youth, masyadong boring yung youth days ko. Kasi feeling ko, yung parang pag hindi na tama yung ginagawa ko, hindi na rin ako mahal ni Lord. Yung parang, pag nag-step ako dito, is yes, no, ay, mali. Sa kabila, yes, no. Yung parang bipolar si Lord. Yung parang ang hirap kausap ni Lord. Yung parang pag mabuti kang tao, be-bless ka ni Lord. Pag masama kang tao, hindi ka na-be-bless ni Lord. Parang bipolar ata si Lord ako. Kaya dumating ako dun sa point na even ako, nawala yung parang gana ko kay Lord. Yung parang, kasi ganun yung pinakitang Lord sa akin. Yung parang, merong masamang Lord. Pag mabuti ka, doon ka lang niya mahal. Pag hindi ka na mabuti, hindi ka niya mahal. Nothing is farther than the truth that while we will still sinners, Christ already died for us. Maging dun sa hindi ka kamahal-mahal, minahal ka ni Lord. Maging dun sa mga stage na wala tayong pakialam kay Lord. Maging dun sa mga worst failures natin, maging dun sa mga worst na ginawa natin, na even sa mga pamilya natin, hindi natin makwento. Pero si Lord, despite dun sa mga kapalpakan natin, minahal niya tayo. At siya lang yung makakagawa nun. Sa tao, pag kinuwento mo yung kahinaan mo, pangwento na ka pa niyan. Umbayin kayo, pisali na ka pang mabye. Pero si Lord, hindi naman siya na-attract eh. Hindi siya nasusurprise yung parang pag nagkamali ka, surprise! Yung parang nabibigla si Lord, hindi. Hindi nabibigla si Lord sa mga weaknesses natin. Rather, even Apostle Paul, I boast in my weaknesses so that Christ's power will dwell in me. Nagre-rest yung power ni Lord dun sa mga bagay na mahihina tayo. Kasi pinapakita ni Lord na sa Kanya lang tayong magdepende. Hindi sa kaya natin gawin o ano yung nararanasan natin. Feelings, lagi yan. Come and go. Walang permanent dyan. Okay ka ngayon, mamaya hindi. Pero hindi ka pwede mag-stay dun eh. Dapat lagi kang bumalik dun kung sino ka kay Lord. That you are love. Hindi yung bad trip ka ng umaga hanggang gabi, bad trip ka. Huwag ka lalapit sa akin, bad trip ako. Hindi ka pwedeng mag-stay dun. When you are bad, wala naman hindi na ba bad trip, okay lang yun eh. Pero yung mag-stay ka dun, there's something wrong.
Si devil gusto niya, si Satan lagi niyang papaalala na, bad trip ka, okay lang yan. Sige, labas mo, bad trip ka. Pero hindi niya papaalala sa'yo that you are loved and blessed in Christ. Gusto niya lagi mong gawin, meron kang patunayan. Si Jesus nung nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights, if you are the Son of God, sabi niya, turn this stone into bread. Dapat si Jesus, He is the Son of God. Gusto niya, meron siyang patunayan. Ganon din yung kay Satan, gusto niya lagi kang may pinapatunayan. Para hindi mo makita na how blessed you are in Christ. Amen? Sabi niya dito, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Today, you are a new creation in Christ. The new creation inside of you today, it is Christ Himself. Siya yun yung buhay natin. The old has gone, the new has come. Sabi ko nga sa inyo, yung old self natin, kailangan i-crucify ni Lord at the cross. Then, i-buried niya yun. Para lahat ng kasalanan natin, maiwan na doon, binuried na ni Lord. And yung buhay natin ngayon, it is Christ Himself. Next slide, next verse. Tapos yan natin ito hanggang verse 21. All this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's against them. Totoo. Kung merong nang hindi naaalala si Lord ngayon, yung kasalanan mo at kasalanan ko. Because more than 2,000 years ago, Jesus took it away na it takes His blood para tayo mapatawaran. Kung yung forgiveness natin nanggaling lang by sa asking natin, hiningi natin, dapat hindi na napako si Jesus at the cross para sa atin. Dapat hiningi na lang natin. Pero hindi. He paid us by His blood. Kaya hindi mo pwedeng parang kayo ng grace wala silang naintindihan. Pinatawad tayo dahil sa sakripisyo at dugo ng ating Panginoon. Hindi lang basta-basta. Kaya pag sinasabi nilang grace, wala silang naintindihan. Grace is Jesus Himself. Hindi man tayo karapat-dapat, pero binigay niya sa atin si Jesus. Ganon kalaki yun. It takes His life para itong identity na to mapunta sa atin. Yung badness ng tao, saka yung perfection ni Jesus na punta sa atin. Pag bagong walang naririnig tong grace na to, parang ma-amaze ka. May baliktarin mo yung utak mo kung gusto mong maintindihan to. Nung una kong marinig yung grace, isa lang ang alam ko. I am forgiven and righteous. Wala nang iba. Na hindi nanggaling sa akin. Sabi ko, ano Lord? Parang, kaya pag pag naririnig ko yun, parang yung puso ko may something na parang kinikiliti ako. Kasi nabuhay ako dun sa maliit pa ako, naririnig ko na kung ano yung dapat mong gawin para kay Lord, para i-bless ka niya. Nung narinig ko yung gospel of grace, wow, Lord, kakaiba. Kinina ka, Lord, kiss the kapaya ako. Yung ganon, yung dating wala akong gana kay Lord, dahil lagi akong parang lagi ako nare-reject pag may ginagawa akong mali. When I heard the gospel, na ganun pala ako kamahal ni Lord, kahit na hindi ako kamahal-mahal, kahit na mura ako, minahal niya pa rin ako. Amen? Dati, yung parang sabi ko, Lord, thank you, Lord. Sabi ko, nireveal mo sa amin ito. Ang hirap nung parang tinatry mong i-please mo si Lord sa sarili mo. Tapos in the end of the day,
Napagod ka lang. Yung blessing ng Lord dumating nung wala kang ginagawa. Kaya pag meron ako nakikitang nagpo-post sa Facebook, tingnan mo, sabi niya, dun sa mga wala ka nang magawa, dun nagpo-provide si Lord, sabi niya. It is true. Natatawa ako. Kasi kailangan mo talagang mapunta dun sa dead end mo para kumilo si Lord, para hindi ka magdepende dun sa sarili mo. Totoo yun. Palakpakan mo si Lord. Kasi kapag kaya mo rin gawin, kung minsan hindi mo naman naalala si Lord. Yung parang nakikita ko sa mga Facebook, yung parang, tabi dyan, Lord, ako na. Parang gano'n, ha? Yung parang ang gandang pakinggan eh. Pero, ano yun? Parang, winawala mong kwenta yung ginawa ni Lord pagka gano'n. Pakita mo kung sino ka. Yung parang gano'n eh. Pakita mo kung sino ka. Uso sa mga Facebook yung gano'n eh. Gulatin mo si Lord, umakyat ka sa langit, ana. Yung parang pakita. Gulatin mo yung pinaghutangan mo, magbayad ka. Yung parang Thank you, Lord. And next. Tingnan niyo to, not counting men against them. And He has committed us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassador. Tandaan nyo, si Jesus yung nare-represent natin, hindi yung sarili natin. Even when pag nag-share ka ng gospel, dati ang hirap mag-share ng gospel kasi pag wala kang good testimony, parang wala kang ma-share eh. Minsan nag-attend ako dun sa isang church, sabi niya, pumanik siya sa stage. Thank you, Lord. Binless ako ni Lord ng isang Innova. Wow! Sabi ko. Ganun pala yung blessing ni Lord. Pag binless ka ng Innova, doon ka lang mahal ni Lord. Sabi ko, nagulat ako eh. Palakpakan yung mga tao. Wala man nga ang kwenta yung Innova eh. Kahit na yung pinakamahal mo pang sasakyan na nabili. Yung greatest gift, it is the life of Christ inside of you. As though God were making appear through us, we implore you on Christ's behalf. Be reconciled to God. And last verse, tignan niyo to. This is the foundation of our righteousness. Yung ginawa ni Jesus at the cross. That God made Him who had no sin to be sin for us so that in Him we might become the righteousness of God. Hindi lang to yung simpleng righteousness lang pag naririnig mo. Ito lang naman yung dahilan sa mga undeserved blessing mo kaya mo nararanasan ngayon because you receive the gift of righteousness. Doon sa mga undeserved blessing mo, naging kang deserving because yung righteousness ni Jesus nasa iyo. Dati, nung unang panahon, sinisik pa nila yung righteousness. Sa Matthew, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero ngayon, hindi mo sinisik yung righteousness ni Jesus. Kasi the righteousness of God is already inside of you the moment you receive the gospel. I'm not ashamed of the gospel, sabi ng Romans 1 verse 16, because it is the power of God into salvation of everyone who believes. And verse 17, sabi niya ganun, for in the gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith. Ang sarap lang alalahanin pag alam mong lahat galing kay Lord, wala ka man ipagmamalaki. Pag gumigising ka araw-araw, imbis na pengi noon, thank you Lord na lang. Kasi alam mo, more than 2,000 years ago, it's already provided at the cross. Bakit hindi mo nakikita yun? Kasi nauuna pa yung worry at saka yung fear. Alam mo ba kung anong kinakatakutan mo? Ina-attract mo yun. Kaya si Lord sabi niya, do not fear. Kung takot kang mawalan ng pera, yanapin man, nalanakapin man pero. Kung tatakot kang magkasakit,
Kasi si Lord, hindi niya, pag kasi nagwo-worry ka, yun yung technique ni Satan para hindi mo makita kung sino ka kay Lord. How blessed you are. Sasabihin niya, ang dami mong problema. Tingnan mo, wala ka nang pambili ng pagkain, wala ka nang pambayad ng kuryente. Puro bills. Papakita niya sa iyo yung problem. Pero hindi niya papakita yung solusyon. It's already done at the cross. Amen. Kung paano natin tignan yung ginawa ni Jesus, it's matter. Malaking diferensya. Mary and Martha, wala naman masama na yung ginawa ni Martha na paglingkuran niya si Lord. Kaso hindi niya nakita, si Lord ay parang tao lang. Mary represent the believers and Martha represent religion. It's about doing kung ano yung gagawin mo para kay Lord. Kaya ngayon, pag nakafocus ka dun sa gagawin ni Lord, anong sabi ni Jesus dun sa kwento na yon? Sabi niya, Martha, Martha, you are worried and upset. Pag nakafocus ka dun sa gagawin mo kay Lord, you are worried and upset sa lahat ng bagay. Nawawalan ka ng focus. Pero one thing is needed, sabi ni Lord. Nakuha ni Mary yun. It is to receive the gospel and rest in the finished work of Jesus. Next slide tayo, bro. Forever forgiven and righteous in Christ. Religion, hindi mo makikita to kahit na saang simbahan na ikaw ay pinatawad na at ginawang matuwid ni Lord. Thanks be to God, nireveal sa atin ni Jesus yan sa atin. Mga di kong paulit-ulit nung akit kay pisamba nini. May akit ini. Yung salitang, ito, kasi sa kanila, they try to achieve kung ano na yung ginawa ni Jesus at the cross para sa atin. Pero tayo hindi. Inaalala natin at dinideclare natin kung ano na yung ginawa ni Jesus at the cross para sa atin. Sa kanila, inuulit pa yung ginawa ni Jesus para sa atin. Nakuha niyo pa yung big difference? Yes. Lumaki po ako doon. Pero thanks be to God, hindi niya inayahan ni Lord na manatili doon. Amen? Next slide tayo, bro. Sabi niya dito, when you were dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. Walang kakayahan yung tao para buhayin niya yung sarili niya. All have sinned and fall short in the glory. Lahat nagkasala. Si Lord lang yung gumawa that God made you alive with Christ. He forgave ilan? All. Lahat ng kasalanan mo. Past, present, and future. Hindi ko makalimutan tong sinabi ni Pastor. Sabi niya, your past, present, and future sins ay nagkikita lahat sa gitna at the cross. Yung present, yung future, past, nagkikita lahat at the cross. Isa lang yung daanan nila. It is the finished work of Jesus. Amen? Kaya kung hanggang ngayon, hindi ka pa kumpiyansado na ikaw ay pinatawad na ni Lord, wala kang naintindihan sa gospel. Kung hanggang ngayon alam mo, para patawaran ka ni Lord, kailangan mong hingin, hindi mo naintindihan yung gospel. As far as God is concerned, hindi ka pa nabubuhay dito. He gave His life para sa atin. Nung wala pa tayong kayang gawin kay Lord, binigay na niya yung, hindi lang yung best niya, He gave His everything para sa atin.
Amen? Next slide. Sabi niya ito, in Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, accordance with the riches of God's grace. Yung forgiveness natin, nandun sa ginawa ni Jesus at the cross. It takes His blood para sa atin. Next slide. Sabi niya dito, ito yung isa sa mga identity natin na huwag niyong kakalimutan. You are well and healed in Christ. Lagi ito. Kasi pag meron na tayong nararamdaman, lagi natin hinahanap yung gamot. Masakit yung ulo ko, nasaan yung Biogesica? Si John Lloyd yung nakikita natin pag sumasakit yung ulo natin. Hindi man si Lord. Nilalagnat ako, anak, na. Tapos, dalagyan ng pera ng anak niya yung ulo ng nanay niya nandito. Sige pa, napawala na yung sakit, na. Alaya pala ang pera niya, masakit sa buntong. Tingnan niyo to. Itong healed na to is not only in your physical. Maging doon sa mga emotional na nararamdaman natin. Spiritually and everywhere. Kasi pag nasaktan yung tao, hindi naman lang yung physical yung masakit pati yung nararamdaman mo. Same din. Pag nasaktan yung sa spiritually mo, parang nasasaktan din yung physical mo. No? Kaya sabi niya ito, He Himself bore our sins. Kailangan talaga yung foundation mo, it is you are already forgiven. Ang hirap lumapit kay Lord pag hindi mo alam kung sino ka. Yung parang tinatakwil ka ni Lord pag nagkakamali ka. Where in fact, baliktad yung sinabi ng gospel. Yung sino man yung lalapit kay Lord, hindi mapapahiya sa anuman pagkaparaanan. Sabi ko, OMG Lord, ano ba yung mga tinanggap namin nung unang panahon? Sabi ko. Sabi niya ito, in His body on the cross, dinala ni Jesus, so that we might die to sin and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Ano man yung mga nararamdaman mo physically and emotionally, Jesus got that already at the cross. Huwag mong iwan sa bahay. Ito, naririnig ko to sa mga pastor dati. Yung sabi niya, pag pupunta ka sa church, iwan mo yung mga problema mo sa bahay. Huwag mong dadalhin sa church. Kaya pag uwi mo, nandun pa rin yung problema mo. Naka-receive ka nga kay Lord. Pag uwi mo naman, denen! Sabi niya, surprise! Oh. Nothing is farther than the truth. Laging sinasabi ng ating senior pastor ito, hindi mo kailangan buhatin yung mga binuhat na ni Lord para sa atin. Amen? Next slide. You are greatly blessed. Not because you do something. Kung yung greatest blessing natin tinanggap natin na wala tayong ginawa, paano mo lalaman na by your own effort, lahat ng blessing mo makukuha mo? Yung ang greatest gift natin, hindi mo tinarabaho, binigay ni Jesus. Ano lang yung mga bagay na hindi niya kayang ibigay para sa atin. Amen? Minsan yung mindset natin, kakaiba Yung greatest gift na natin, hindi natin tinarabaho. Tapos yung mga paparating na blessing sa atin, paano natin yun? Hindi ko sinabing hindi kayo magtrabaho, no? Hindi ko sinabing hindi kayo magtrabaho. You work.
Pero tandaan nyo, lahat ng nararanasan natin only by the grace of our Lord Jesus Christ. Biyaya yang lahat. Pag hindi ka naging founded dito kung sino ka kay Lord, it's either yayabang ka at magiging kang self-righteous kay Lord. Yes. Ako binabantayan ko lagi yung sarili ko sa ganun eh. Gusto ko pag binabasa ko yung word ni Lord, laging fresh sa akin. Kahit na ulit-ulit ko siyang nababasa. Kasi yung word ni Lord, it is life and spirit para sa atin. And the same spirit that Jesus resurrected from the dead, sabi ng Romans 8, is the same spirit that we receive that gives life to our mortal bodies. It means it is His word na laging nagpapaalala sa atin kung sino tayo at kung ano yung ginawa ni Lord para sa atin. Kung minsan hinahanap natin yung encouragement, yung encouragement mismo nasa atin na. Nasa atin yung Holy Spirit at lagi niyang pinapaalala yung ginawa ni Jesus the cross para sa atin. He gives life to our mortal bodies po. Naaalala natin kung sino tayo kay Lord. Amen? Pwede mong palakpakan si Jesus, no? And pwede tayong jump dun sa you are love, bro. Kasi baka hindi ko matapos. You are love. Yan. Ito yung isa sa mga favorite ko. Pag nakakaranas ako ng rejection ng tao, pag nakakaranas ako ng yung parang I feel heavy, lagi kong pinapaalala yung sarili ko na I am love. Mahal ako ni Lord. Hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan. I was preaching sa mga youth last Sunday. Sabi ko, sino yung mga may boyfriend dito at saka girlfriend? Ayaw magtaas ng kamay, nahiya pa. Uy, sabi ko ganyan, kung may girlfriend ka at saka boyfriend ka, thank you kay Jesus. Pero kung wala pa, pinoprotektahan ka ni Lord, sabi ko. Huwag kang magmadali. Pauna mo yan. Pauna mo masaya. Pero tandaan nyo, alayo ka rin ng satisfaction na ng tao. In satisfaction na ng tao at sukan Jesus ay tanggewa na para kaya tama. Pota sinabi mo, na ako bisa. Nung alayo na kumangisnawa. Yaimbiyekwa na, shut up, ano? Yakan yung biyena, nakakalingwanay ni Jesus at kayo. Masyado yung emotional in tao. Masyadong emotional. Kaya nga yung mga sa Facebook, sabi niya, pasok Moira. Yung parang, papasok na si Moira, magkakanta na ng mga malungkot na song. Ikaw naman, Lord, ano ba itong nararamdaman ko? Next slide. Favorite ko to. Lagi akong ginagamit to pag nag-share ako ng gospel. When you see love, nakita mo yung heart shape. You fail to see the true love. Yung shape ng pagmamahal, it is yung ginawa ni Jesus at the cross para sa atin. Binigay niya yung buhay niya para tayo maging accepted in the beloved para sa Kanya. Yun ang totoong pagmamahal. It is not a heart shape. It is a cross shape. Ito yung alaala kung gaano tayo kamahal at minahal ng ating Panginoon. Ngayon mo lang nai-enjoy yung totoong pagmamahal. Kung alam mo to. Pag hindi mo alam kung ano yung salitang pagmamahal, hahanapin mo yan sa tao. Nakalimutan mo that you are already loved kahit na anong mangyari. Meron kang boyfriend o girlfriend, iniwan ka ng asawa mo, may pamilya ka o wala.
naghiwalay kayo or you're okay or hindi kayo okay, hindi nakabase dun kung gaano ka kamahal ni Lord. Ako, I'm thankful every day. Kaano man yung mga raranasan ko kasi I am convinced that God is with me. Binigay niya si Jesus para sa akin. Kahit na dun sa mga panahon na hindi ako kamahal-mahal, binigay niya si Jesus para sa akin. Next slide tayo. Patapos na po ako dito sa kwento na to. Mabilis lang po. Pero babasahin ko lang po mabilis sa inyo. The parable of the lost son. This parable, no? Alam ko, lagi nyo naririnig tong parable na to, no? Pero dati kasi tinuturo to sa nung Sunday school ako na mali yung mga katuruan, parang galit si Lord pag lumayas ka, parang ganoon. Jesus told them this story. A man had the two sons. Next slide. The younger son told his father, I want my share of state now before you die. Parang, Tay, bago ka mamatay, bigay mo na yung aking mana. Ay, parang gano'n, no? Kung ako yung tatay nito, yan, hinakana, sasabihan mo ako. Pero nakakapagtaka dito, tignan niyo yung sabi ng tatay niya. So his father agreed to divide his wealth between his son. Huwag niyong kakalimutan yung salitang son. Sons, no? Tingnan niyo to. Kung minsan si Lord talaga ayahan ka niyang mag-explore para makita mo yung satisfaction mo, wala dito. Kay Lord lang talaga. Totoo yun. Pag binis mo yung satisfaction mo dito, wala na. Kung yung satisfaction mo, yung asawa mo, paano pag naghiwalay kayo? Eh di wala ka ng satisfaction. Ako lang ata yung nakaka-relate doon. Next slide. Sabi niya ito, a few days later, younger son packed all his belongings and moved to a distant land. And there, he wasted all his money in wild living. Ibig sabihin nun, yung tatay kasi nito, hari eh. Hari yung tatay niya. It means yung nakuha niyang, mana, malaki. Parang, come on, let's have party mga kaibigan. Sama kayo sa akin. Pupunta tayo ng Angeles. Ipasarahat natin lahat ng mga bar doon. At magpa-party tayo. Parang ganun yung gusto ng lalaki dito. Yung parang akala niya doon siya magiging masaya, no? Pag nawala siya doon sa feeling ng tatay niya. And tingnan niyo, nagpa-party-party siya, no? Kasama niya yung mga bujangjang, bujangjang. Natatawa ko pag sinasabi niya siya, naririnig ko. Yung mga prostitute, parang ganun. Next slide. About that time, his money ran out. A great famine swept over the land. Nagkaroon ng matinding parang gutom. No? And he began to starve. He persuaded a local farmer to hire him. Naghanap siya ng trabaho. And the man sent him into his fields to feed the pigs. Yung sa Jewish culture, no? Dahil hindi sila kumakain ng baboy, mas nakakahiya kung magpakain ka pa ng baboy. No? Imagine mo yun. Pero siya dahil sa gutom niya, no? Ginawa niya. Next slide. The younger man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him, but no one gave him food. Imagine mo yung pagkain ng baboy, ang tingin niya dun, steak. Wow! Sabi niya, gutom na ako. Sabi niya. Yung parang A1 Wagyu ba yun? Yung pinakamasarap na steak. Wow. No?
Ang sarap nung pag kinain mo, nagme-melt sa bibig mo. No? Babay 10,000. Parang isang langot mo, 10,000. No? Pinakamahal na steak. Next slide. But when he finally came to his senses, nung nakapag-isip-isip na siya, no? Parang ganun. Tayo kung minsan kailangan natin mapag-isip-isip din para maalala natin kung sino tayo kay Lord eh. Hindi yung kung ano-ano yung iniisip natin, no? He said to himself, at home, even the hard servant have food enough to spare. And here I am. I'm dying sa gutom. Namamatay na daw sa gutom. Wala pa naman siguro naka-experience nito dito, no? Yung pagkain ng baboy, nagiging ng steak sa'yo. Wala pa naman siguro naka-experience nun, no? Sige, next slide. Oh, malungkot siya, no? Ang ganda ng screen natin, no? Na pagsasama mo na yung picture at saka yung verse, no? Parang meron ka ng na ano mo siya. Parang nakikita mo yung story. Sabi niya dito, I will go home to my father and said, ito, magre-rehearse na siya, no? Rehearse na siya. I have sinned against both heaven and you. I am no longer worthy of being called your son. Please take me on as a hard servant. Pag nagkakamali yung tao, tingnan mo, nakita niya yung sarili niya. Hindi niya nakita yung pagkasan niya. Nung nagkamali siya, nakita niya na gusto niya maging na lang siyang servant ng tatay niya. And yung hindi niya na nakita yung worthy, yung worth niya. Na where in fact, hindi naman nagbago yung kung sino siya. Yes, walang nagbago. Next slide. So he returned home to his father. Actually, hindi naman siya umuwi dahil diniser niya eh. Diniser ko na uuwi ako, may gagawin ako para sa tatay ko. Hindi. Umuwi lang siya dahil gutom siya. Inalala niya yung mga servant ng tatay niya, may kinakain, pero siya wala. Sabi niya ito, so he returned to his father. And while he was still a long way off, nung malayo pa siya, his father saw him coming. Tandaan niyo, hindi ikaw yung umanap kay Lord. No one seeks God, no one desires the Lord. It is God yung lumapit sa'yo at kumuha sa'yo. Hindi ikaw. Walang kakayahan yung tao para i-desire niya si Lord. Nadi-desire mo lang si Lord dahil binigay niya sa'yo, regalo yun. Sabi niya dito, his father saw him coming, filled with love and compassion. Pag lumalapit tayo kay Lord, hindi naman niya pinapaalala kung gaano kakapalpakan. Pinapaalala niya yung love niya at yung compassion niya para sa atin. Para pag lumapit ka kay Lord, hindi ka parang yung feeling unworthy, parang ganon. Sabi niya nito, he ran. Actually, yung tatay pa yung tumakbo. Hindi lang yun. Sabi niya, he embraced him and kissed him. Diyan, babaw yung pibarilan. Itang anak na, kahit amoy siyang baboy, hindi nagdalawang isip yung tatay niya. Nayakapin siya at halikan siya. Same. Para sa atin yung pagmamahal ni Lord para sa atin. Hindi nasusurprise si Lord sa mga kapalpakan nyo.
niyayakap ka pa niya at pinapaalala ka niya kung sino ikaw kay Lord. Kaya wag mong sabihin sa akin, nahihiya ka na lumapit kay Lord. Walang puwang yun para sa atin. Pag lumapit ka kay Lord, lagi niyang ipapaalala kung ano yung ginawa niya para sa atin. Hindi yung nagawa natin para sa Kanya at yung gagawin pa natin. Si Satan lagi niyang pinapaalala yung mga weaknesses natin para hindi tayo lumapit kay Lord at hindi natin makita kung sino tayo kay Lord. Sabi niya dito, his son said to him, Father, nag-rehearse na siya, sinabi niya na sa tatay niya. Parang ito yung senaryo. Habang niyayakap niya, sinasabi niya sa tatay niya, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. Dahil sa kapalpakan niya, hindi niya na makita yung authority niya na bilang siya'y anak ng hari. Next slide. Tingnan nyo. Anong sabi ng tatay niya? Parang hindi niya man pinakinggan yung sinabi ng anak niya. Sabi niya, but his father said to the servant, quick, bring the best, bring the finest robe in the house and put on him. Get a ring on his finger and the sandals on his feet. This verse is, gustong-gusto ko tong verse na to kasi pinapaalala sa akin na yung, tingnan nyo, yung anak na yun, pinaalala niya sa anak niya na he is not a servant. He is son. Alam niyo ba yung nagre-represent ng robe? It is the robe of righteousness. Na kahit na anong mangyari, magkamali ka man anak, matuwid ka sa harapan ko because hindi naman dahil sa performance ng anak niya, dahil dun sa ginawa ng tatay niya kung gano'n niya kamahal. And yung ring ng authority, pinaalala niya, na kahit anong nangyari, anak pa rin siya ng hari. Siya ba ang authority? Kahit na nagkamali na siya, kahit na ganun niya yung ginawa niya sa tatay niya, hindi pa rin nagbago yung pagmamahal ng tatay niya. And binigyan siya ng sandals. Kasi nung unang panahon, yung mga nakayapak, servant sila, wala silang sapatos. Kaya pag may nakita kang naglalakad sa daan, walang sapatos, it means servant yun. Binigyan siya ng tatay ng sandals na pinapaalala na sa kanya na hindi niya kailangan maging servant. Oh, nag-enjoy ako kasi nire-remind tayo ni Lord kung ano yung ginawa niya para sa atin. And sabi niya dito, and he killed the calf we have been fattening. Pinatay niya daw yung pinatataba nila. Ano yung pinatatabang baka o baboy. No? Ang masaklap yung nagalaga pa dito, yung kuya niya. No? No? Sabi niya ito, and we have been fattening, we must celebrate. Pag meron talagang ganitong senaryo, nagpapa-celebrate yung tatay. Parang it's a Thanksgiving, parang ganun. For the son of mine was dead, and now he returned to life. He was lost, but now he is found. So the party began. Party! Party sila. Kung minsan, pupunta tayo dun sa dead zone natin eh. Pero si Lord pinapaalala niya tayo na hindi tayo doon. Nandun tayo in Christ. In the life zone. Not in the dead zone. Amen? Next slide. Sabi niya dito, meanwhile, the older son, nandito na tayo sa pangalawang anak, no? At patapos na po ako, pwede na po kayong huminga ng malalim. Was in the field working. Tandaan nyo, yung pangalawa niyang anak nasa field, nagtatrabaho. Mabait po tong anak niyang to. Promise. When he returned home, he heard the music and dancing in the house. And he asked one of the servants, what was going on? Ano ba nangyayari?
your brother is back, he was told. And your father has killed yung pinapataba mong alaga, pinatay ng tatay mo, sabi niya. We are celebrating because he is safe, return. Next slide. The older brother was angry and won't go in. Tingnan mo yung itsura niya, no? Ayaw niyang pumasok. Yung itsura ng kapatid niya, yung older brother niya. His father came out and begged him. But he replied, all these years, I've slaved for you and never once refused to do a single thing you told me. Yung anak niya masyadong obedient. Marami siyang ginagawa para sa tatay niya. And in all that time, you never gave me even one young goat for a feast with my friends. Hindi mo man lang ako binigyan kahit yung maliit na kambing. Para mag-party-party din kami ng mga friends ko. Kalderetang kambing, sigang kambing, lechon kambing, yung parang ganun. Next slide. Yet, when this son of yours, buti, hindi yung kuya niya yung nakakita dun sa kapatid niyang, bata niyang kapatid. Kasi kung yung kuya yung nakakita niya, ganito yung gagawin niya. Yet, the son of yours came back after squandering your money on prostitute. You celebrate by killing the fattened calf. Sinesekititang binyemya kayo. Buti na lang hindi yung older brother niya yung nakakita. Kung hindi, anong ginagawa mo dito? Kaya rin mo yung kinuwait ang pera ng tatang mo o nakakyanan. Makapal-kapala na siguro. Tingnan yung kwento, sinumbatan niya yung tatay niya. Next slide. Pero ito yung pinakagusto ko. His father said to him, niremind niya yung panganay niyang anak. Look, sabi niya. Nakita kasi nung panganay niyang anak na slave siya eh. Tay, sabi niya, sinusunod ko lahat yung mga inutos mo. Nagtatrabaho ko sa'yo. Ang nakita nung anak niyang panganay is being a slave. Hindi niya nakita yung anak din siya ng hari. Kaya dito, niremind din siya doon sa identity niya. Tingnan niyo, sabi niya. Dear son, you have always stayed by me. And everything I have is yours. Kung minsan inahanap natin yung kung ano na yung meron sa atin. Kung ano yung meron yung Heavenly Father natin sa atin din. Because of Jesus, not because sa performance natin. Wow! What a truth! Ang sarap palalahanin. Na lagi tayong nire-remind ng ating Daddy God dun sa ginawa ni Jesus at the cross. We had to celebrate this happy day for your brother was dead and he came back to life. He was lost but now he is found. Last 2 slides na lang po at tapos na ako. Next slide. Don't forget that you are complete in Christ. Walang kulang sa'yo.
Hindi ka pwedeng umalis dun sa katotohanan na yun. Na kahit ano man yung nararamdaman mo, your completeness is wala doon. Yung completeness mo na kay Jesus. And for in Christ, live all the fullness of God in human body. So you also are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority. Don't forget that it is Christ in you, the hope of glory. Last verse, last slide. Last slide na lang, bro, hindi ko natatapusin. Ito, nakuha ko to kay JP. I want to share with you, guys. When God gave Jesus, He gave us not just His best, but also everything. Lahat. We are truly blessed because we have Christ, our all in all. When we have Jesus, we truly everything. We have everything. Jesus is our wisdom. Jesus our righteousness. Jesus is our sanctification. Jesus our redemption. Jesus is our success. In Him are hidden all the treasure of wisdom and knowledge in Christ Jesus. Don't forget that your identity is Christ Himself. Let's bow our heads and let us pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for reminding us, Lord. You always remind us, Lord, dun sa mga sitwasyon minsan hindi namin maintindihan. But nandyan ka para sa amin, Panginoon, to remind kung ano yung ginawa mo para sa amin, Lord, at the cross. And thank you, Lord. You always remind us dun sa finished work na ni Jesus. It's already done para sa amin, Panginoon. Ano man yung mga nararanasan namin, Lord. And thank you for the gospel, Lord, that we receive, that declares how blessed we are, Lord. Favor upon favor, that we are loved, Lord. And we are forgiven and righteous in Christ. And Lord, thank you. Doon sa mga bagay, Lord, na minsan hindi namin maintindihan, pero you always protecting us, Lord, sa mga maraming bagay. You're protecting us, Lord, doon sa mga hindi namin maintindihan. Pero Lord, in the end of the day, it is you. It is God, Lord, na ipapaalala mo sa amin, Panginoon, na yung ginawa mo at the cross. And Lord, thank you, Lord. Wala kaming ibang may pagmamalaki, Lord, because we move and we live and have our beings because of your grace alone, Lord. And all glory belongs to you, Lord, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And everybody will say, Amen.